ng mga na-cover ko na bagyo, ito na yata yung pinakamalakas na inabutan ko talaga na mismong nanalasa. Napakahirap isipin kung ano na yung magiging itsura na aming makikita bukas itong probinsya kapag lumiwanag na. Kami ngayon, Igan at Tia, ay nakikisilong muna ngayon dito sa isang abandonadong building sa loob ng compound ng Kapitolyo. Mas delikado na kasi na bumalik pa kami ng aming hotel. Ang problema naman namin dito sa aming kinalalagyan, nagbabagsakan naman yung mga salamin ng mga bintana. Kaya lumang delikado rin. Kaya ngayon ay nagtatago na lang kami dito sa mga likod ng mga pader at itong mga steel cabinet na nandito ngayon sa aming kinalalagyan na Pia. Ang problema pa, ang itong buong probinsya ay wala ngayong kuryente at napakarami na ng mga bilang ng mga evacuees na nagsisiksikan ngayon doon sa mga itinalagang evacuation na Center Pia at saka Igan. June, nakikita namin doon sa video na naibato nyo kanina kung gaano nga kalakas yung hangin sa labas ng building kung nasan kayo. Ito ba, kasi kanina nung nag-live ka sa 24 oras, napakalakas na rin ang hangin. So habang pang papagabi, palakas pa rin itong hangin. Tsaka may kasama ba itong malakas na buwas? Kasi hindi namin masyadong nakikita yung kasabay na ulan. Ito, puro hangin lang yung nakikita namin. Andrea, medyo tatago lang kami konti dito sa mga may mga nagliliparan kasi ng mga salamin dito. Yung kanina sa 24 oras, Pia, wala sa kalingkingan yun nung lakas ng hangin na nararanasan namin ngayon. Actually, kanina sa 24 oras, kapag live pa tayo. Pero ngayon, hindi talaga tayo pwedeng mag-live kasi sa lakas ng hangin ngayon ay pwedeng paliin daw yung dish ng ating SNG van. Kaya talagang hindi na kami. At saka yung video ng mga pinapadala namin, via cellphone na lang yan at pinapadala namin via Viber. Buti na lang malakas-takas pa yung linya ng komunikasyon dito sa aming kinalalagyan, Tia. Dito more on malakas na hangin. Konting ulan, pero ang talagang problema rito, napakalakas. Napakalakas ng hangin. At habang gumagabi, yung naobserbahan natin kanina, dahan-dahan siya palakas ng palakas, Tia. So, June, yung assumption is wala nang taong naglalakad sa daan ngayon? Kasi kahit naman, Tia, maglakad lang, napakahirap. Napakahirap pag lumabas ka at maglakad lang. Dahil kukontra, sasalubungin mo yung napakalakas na hangin at pwede kang ihambalos ito. At bukod pa dun sa napakadelikadong mga nagliliparan na debris sa labas ng kalsada, Tia. Okay, June, nakikita namin kung saan kayo nakasilong ngayon. Mag-ingat kayo dyan at makikibalita ulit kami. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sa Ilocos Region, inaasahang tatagos ang bagyo. Kamustahin natin live ang sitwasyon sa Lawag, Ilocos Norte. Saksi, si Cesar Apolinario. Cesar. Standby, sir. Standby. Yes, Igan, sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa buong probinsya ng Ilocos Norte. Gayunman ay hindi pa nga masyadong binabayong lugar dahil ina-expect pa ang pagdating ng bagyong Lawin dito. Bandang alas 11 na mamaya or alas 12 ng madaling araw hanggang mamayang alas 3 na madaling araw. Yun ang ginagawa ng mga opisyal dito, naka-standby sila. At kanina may mataan tayo dito sa mga coastal area na mga na-stranded na mga residente. Yung dapat ay na preemptive evacuate na pero hindi nga sila sumama sa mga otoridad na papunta nga sa mga evacuation center. Nasalubong namin kanina yung driver ng sasakyang papunta sana sa evacuation center at nagsabi nga siya na may mga na-stranded na mga residente dyan. At kanina ay nakita rin natin itong coastal area, itong tabing dagat nga dahil nirereklamo ng mga residente dahil sa takot nila, nakita nila itong malaking uka ng lupa na malapit dyan sa coastal area. Wala po silang masasakyan pakitawag na lang ng bus para... Yung nakikita natin video ay lakas ng hangin yan dyan sa may gilid ng dagat. Kasi karamihan sa mga residente na nandyan Pia at Igan, yan yung mga kanina pa kinukulit ng mga opisyal ng Ilocos Norte para nga pumunta na sa mga evacuation center dahil nga sa balita na posibleng magkaroon ng storm surge dahil nga sa lakas ng mga alon na nagsimula pa kaninang pasado alas 5 ng hapon. At binaybay natin yung
mga lugar dyan, no, yung barangay na yan. At marami tayong nakita sa loob ng mga bahay na mga mag-asawa, may mga kasama pang anak, ano, na hindi talaga sumama sa preemptive evacuation na isinagawa kaninang umaga hanggang hapon. At ngayon ay nagmamadali na sila na makasakay sa van, ano, na maghahatid sa kanila sa mga evacuation center. At yung naging problema ng mga residente rito ay yung pwedeng posibleng pagbaha. Kaya yung mga magsasaka ay talagang pinilit ng anihin ang mga palay na kailangan na nilang ibenta, no, sa mga, habang hindi pa dumarating dito itong bagyong Lawin. Yung nakikita nating video ay lakas ng hangin yan dyan sa may gilid ng dagat. Kasi iba yung lakas ng hangin na nararamdaman dito sa pinaka-district area, no? Yung mga business district dito, hindi namin masyadong maramdaman. Pero pag pumunta ka sa mga gilid, yan, makikita natin na talagang ang lakas ng ihip ng hangin. At pumunta rin kami sa gilid ng dagat, no? Ito yung naramdaman namin, talagang napakalakas nung storm, yung kumbaga yung alon, ano, talagang humahampas na sa mga gilid, no, sa Pampang mismo. Kaya yung ibang mga residente natakot na, pero yung iba walang magawa ay nanatili pa rin.